Hello! Kami ay nakikipag-ugnayan sa iyo System, Guru Markets. Magsimula tayo sa summary data ng kumpanya. Kaunti pa ay titingnan natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Iminumungkahi namin na tingnan mo ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng korporasyong pinag-uusapan ng mas malapit. Ngayon ihambing natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng Korporasyon MOG, Inc., ticker, NOEA. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang data simula noong Hunyo 22, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Corporation MOG Inc., nabibilang sa subkategory Space, 15 organisasyon ang nakikilahok sa pagsusuri. Titignan natin ang order table sa dulo ng video. Resulta para sa kumpanyang pinag-aaralan, 6.5 sa 10 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay -negatibo 4.2 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw, sa loob ng balangkas ng merkado sa pangkalahatan, makikita natin na ang average na resulta para sa buong market sa kabuuan ay 1.8 points. Laban sa markang 6.5 para sa MOG Inc. Paghahambing ng dynamics ng presyo ng stock ng kumpanya MOG Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na in 12 months ang shares MOG Inc. nagpakita ng pagbabago ng 7.8%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 276.2%. Market capitalization ng kumpanya MOG Inc. nagkakahalaga ng $5.5 bilyon. Na may subkategory capitalization na $32 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa $1.62 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay $4 bilyong. Sa pamamagitan ng paghahambing ng shares ng stock exchange at book value, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi MOG Inc. sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 17.263%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 38.426%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet sa subkategory, mabuti 1 puntos. Ang kumpanyang nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga utang na $1.116 bilyon. Utang sa halaga ng libro account para sa 74% ng kapital ng kumpanya. Ang resulta ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, pasable, 0 puntos. Ang market price to profit ratio ng kumpanya ay 26.4. Average para sa subkategory 0. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $208 milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang tinatantya sa $276 milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 1.5. Ang average sa subkategory ay 5.4. Pagsusuri ng exchange value sa ratio ng kita kumpara sa mga indicator sa subkategory, good, 1 point. Ang kita sa huling 12 buwan ay $3,670 milyon. Pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay pansamantalang $4,760 milyon. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 5.7%, na may average sa subkategory na -11.4%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 62.81%. Ito ay 264% higit sa bahagi ng market capitalization.
Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay $407,000. Habang sa subkategory ay mayroong $1,484,000. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $15,400. Na may average para sa subkategory, minus $52,900. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay $272,000. Subkategory, $273,000. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Shares for sale account para sa 2%, na may average para sa subkategory na 1-0, 2%. Teknikal na tagapagpahiwatig REHA 14 na nagpapakita ng antas na 41% para sa kumpanya MOB Inc. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 55%. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $174. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $214 na. Tignan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng reference system, Guru Markets. Libre at bukas ang access sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities MOB Inc. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng buy order sa $174.3. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na halaga. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 213.52. Ang stop loss ay nakatakda sa 135.26. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss, ang transaksyon ay independenteng naayos batay sa mga resulta ng exchange session noong Hulyo 22, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang tinukoy na petsa. Ticker, ULAE, ay isang transaksyong pagbabalance para sa pagbebenta. Ang video sa transaksyon ng balance ay may publish na o na-publish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse ng isa, ang kabaligtaran na order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.